Ay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Napakagulo. Nakakatawa pero napakagulo ng Senado. At milyones po na pondo kada araw ang nasasayang sa Senado dahil sa pangboboykot nitong mga damuhong majority senators. Kasi gumaganti lang daw yan kasi nag-walk out daw yung minority senators nung isang araw. Sige, sino ang talo? Ang taong bayan. Kung gagawin yan ng grupo ni Alan Peter Cayetano, damuhong Senate President yan, na ayaw mag-resign, ang gulo-gulo na dyan sa Senado, siya yung leader niyan, refleksyon niya yan, napakatigas ang mukha nito ni Cayetano, tinan mo pati yung kulisap lumalapit sa akin, sumasang-ayon sa kagbulukan nito ni Cayetano, napakabulok nito ni Alan Peter Cayetano. Hindi na naman sumipot yung grupo nila. Pangalawang beses na po yan. Pangalawang beses na po, supposedly plenary. 3 araw lang po kayo napasok dyan. Lunes, Martes, Miyerkules, bukas. Kapag hindi ka pa rin sumipot, wala na talaga. Wala nang pag-asa at wala na rin pong magaganap na impeachment. Kasi yan ang gagawin nila. Supposedly, July 6 ba yung schedule nila sa impeachment trial? Mauurong na mauurong yan. Kasi maraming dapat tinatrabaho sila ngayon, hindi nagagawa kasi puro absent. Damuho talaga tong si Cayetano pati yung mga majority senators. Sunod-sunuran doon kaya Cayetano ginagawa sila mga aso. Oh. Sabi ni Win Gatchalian, every day, makinig kayo ha mga DDS ha. Nawawalan din kayo dito. Ang Senate gumagastos ng 25 million pesos every day ha. Kada araw, 25 million pesos. Sa kuryente, sa utilities, sa sweldo, pero walang session ha. Walang session na nagaganap Binoboykot Walang quorum. Hindi pwede magsesyon ng sila-sila lang kasi kailangan may quorum. Dapat 13 sila dyan. Walang session na nangyayari. Walang batas na na-approve. Sayang ang bayad ng taong bayan. Alan Peter Cayetano, damuho ka. Hindi mo ba nakikita yan? Ang laki ng nawawala sa pera ng kaban ng bayan. Pinapasahuran yung mga tao dyan araw-araw. Gumagastos po ng 25 million pesos. Walang nagagawa. Yung mga militar na sana ma-appoint na, mako-confirm na. Yung kanilang promotion, wala. Yung mga batas na dapat nagagawa yan, wala. Kahit violate na nila yung konstitusyon, nakalagay sa ating konstitusyon, na pag-usapan natin kanina, na kapag nag-adjourn kayo ng more than 3 days, dapat may consent ng House of Representatives, pero walang naganap na ganun. Cayetano, hanggang kailan ka magiging gago dyan? Wala. Article 6, Section 16. Neither house during the sessions of the Congress shall, without the consent of the other, adjourn for more than 3 days, nor to any other place than that in which the two houses shall be sitting. Nakalagay po yan sa ating konstitusyon. Anong araw sila nag-adjourn dyan? More than 3 days na, nang walang consent. Dapat pinaalam ang pinabibigyan ng impormasyon ng House of Representatives kasi dalawa yan Kahit kumikilos ang House of Representatives, kung hindi kikilos ang Senado, wala magagawa. Ayun na nga nangyari kanina. Wala na naman nagawa. Absent na naman ito mga to. Si Loren Legarda, nag-preside siya ng committee hearing. Pero wala sa session. Absent. Ano yun? Niloloko niyo yung taong bayan. Kayo mga DDS. Kayo mga DLS. Okay sa inyo yan? 25 million pesos every day ang winawaldas tapos walang nagagawa dyan sa Senado? Di buwagin na yung Senado. Kung ganun lang din pala. Marami nga nagko-comment ka-coffee, dapat buwagin na yung Senado Total, ganyan naman ang nangyayari. Napakagulo. 24 lang kayo dyan. Yung isa nagtatago pa, yung isa nakakulong. 22 na lang kayo dyan. Napakagulo nyo pa rin. Wala nang katapusan yan. Support siya kay Raffy Tulfo. Ngayon, binabanata ng mga DDS ngayon si Raffy Tulfo. Nakita ko yung post ng mga DDS Coordinated Halos sabay-sabay sila mag-post Binabakbakan nila ngayon si Senator Raffy Tulfo. Kasi naglalakas ng loob na magsalita laban dito kay Cayetano. Hindi sa pa, threatened yung mga yan. Kasi matibay na katunggali ni Sara Duterte kung hindi ma-impeach si Sara Duterte, itong si Raffy Tulfo. Kaya binabakbakan na nila ngayon. Hindi ka raw welcome, sabi ni Senator Raffy Tulfo.
Parang si Alan Peter. Kita namin, malit ka sa amin. Pero si Alan Peter, steady ka lang dyan. Pa-joke lang yan, para malighten yung issue, pero pikon na itong minority senators. In fact, sila nanawagan na sila, mag-resign ka na, Alan Peter Cayetano. May nilabas silang statement, mamaya basahin natin. Pinagre-resign na si Alan Peter Cayetano. Pero mo mga kapwa mo senador, kasamahan mo dyan mismo sa Senado, sinusuka ka. Ayaw sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka matinong leader. Ilan ang alagay dyan? 22, 11, ayaw pa sa'yo. Sinusuka ka. Ang sabi pa ni Raffy Tulfo dyan, sige, yung ibang majority senators, welcome kayo lumipat sa minority. Except kay Alan Peter Cayetano, stay put ka lang dyan. Ayaw sa'yo. Diba? Bakit mo nga naman tatanggapin yan? Sumagot si Alan, kasi naging vlogger na ito eh. Sabi pa ni Senator Erwin Tulfo na vlogger na siya. Sa social media siya umattend ng sesyon. Pwede ba yun? Sabi niya ni Peter Cayetano, kung hindi lang kayo Tulfo, tinutukoy niya dito sa Raffy Tulfo at saka sa Erwin Tulfo, sinumbong ko na kayo kay Tulfo. Senate President Alan Peter Cayetano responded to Senator Raffy Tulfo's challenge to appear in plenary, stressing that Senate proceedings must be guided by professionalism and due process rather than public confrontation. May masama ba doon sa sinabi ni Tulfo? Wala namang masama doon eh. Dapat maging professional kayo. Pinapasahura kayo ng taong bayan. Kung magsesesyon kayo, dapat pumasok kayo. Hindi yung sinasadya ninyong hindi pumasok. Bakit? May bagyo ba? Meron bang mga acts of God na mga situations na hindi kayo makakapunta sa sesyon? Robin Padilla? Magkapatid na Villar? Loren Legarda? Ano problema nyo? Cayetano rejected claims that his absence equates to cowardice, kaduwagan, cowardice, and urged lawmakers to focus on their legislative duties instead of personal attacks amid rising tensions within the Senate. Bakit nga mataas ang tensyon dyan? Bakit nga mainit ang mga senador? Kasi nga yung leader nila palpak. Kasalanan mismo yan ni Alan Peter Cayetano. Nagsusumigaw na nga ang taong bayan, mag-resign ka na pero ang kapal na mukha nito ni Cayetano, talagang dead ma Naglabas ng statement itong Solid 11, itong Solid Block 11. Alan Peter Cayetano resign. Biruin mo. Sinusuka ka. What happened today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution, because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Napakalaki ng kasalanan ni Cayetano dyan. Siya ang leader dyan eh. Ayaw niya mag-preside eh. Paano magkakaroon ng session? Walang quorum. Bali, wala na sa mga Senate rules. Wala na sinusunod. Sila na. Under Rule 14, Section 41 of the Rules of the Senate, the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. May naganap ba na konsultasyon? May narinig ba kayo na nakipag-usap si Alan Peter Cayetano, ang kanyang kampo, ang majority, nakipag-usap sa minority na ipopostpone nila ang kanilang session? Wala. So mukhang tanga itong mga minority senators, naghihintay dyan, hoping na sisipot itong mga to, itong majority senators, kasi maraming natenggang trabaho, dead ma lang pala. Again, sayang na naman po. Ang kuryente ng Senado, ang bill nila dyan, sa kung ano man mga binabayaran nila dyan, ang mga empleyado, etc., lahat sayang. The rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is direct violation of the rules of the Senate and serious disrespect for the institution and the Filipino people. Sa pool, Senate President Alan Peter Cayetano should resign. Ganyang katigas should resign, as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate. Yan po yung sinasabi nitong 11 na miyembro ng minority. Hindi kaya ni Cayetano yung trabaho niya. Magulo itong tao na to. In fact, nung siya din po ang speaker dyan sa House of Representatives, magulo din po. Nagkaroon din po ng tensyon sila ni Lord Alan Peter, ni Lord Velasco. Kasi ayaw niyang i-honor yung term sharing nila, na si Digong mismo yung gumawa ng term sharing. Tapos samantala ngayon, sasabihin niya, wag mangialam ang presidente. Dapat independent ang Senado, pero nung siya, House Speaker siya dyan, pinakialaman ni Digong yung term sharing, yung hatian nila dyan.
Tapos nung natapos na yung kanyang termino, yung first half, aba ayaw na ibigay, nawili dun sa kapangyarihan. Hayok na hayok sa kapangyarihan itong si Alan Peter Cayetano. Oy, mag-resign ka na. Sir, pikon na sa'yo ang buong bansa. Sa totoo lang, kayong 11 na lang ang nagkakasundo dyan. Ang taong bayan, galit na sa inyo. Even yung mga DDS, galit na rin sa'yo. Dahil wala na kayong ginagawa dyan. Napakalaki po ng nawawala na pondo sa kaban ng bayan sa kagagawan mo dyan sa Senado. Worst case scenario ito. Actually, not scenario, no? Worst case situation na ito. Itong nagaganap dyan po sa Senado. And we have to remember kung sinong Senate President, si Alan Peter Cayetano. Tatatak na po yan sa kasaysayan natin. Pinakamagulong Senado ang namuno si Alan Peter Cayetano sa kasaysayan ng Pilipinas. 20 years after, 30 years after today, babalikan po yan ng mga researchers, babalikan po ng mga bata yan, lalo na't online, may mga records po dyan ng kaguluhan dyan sa Senado dahil yan kay Alan Peter Cayetano. Prinotektahan ng isang pugante na si Bato, at muntikan pang protektahan si Jingo Estrada na hinuhuli na dahil sa kasong plunder. At magtatago sila doon sa Senate Protective Custody. Napakadumi mo. Oy, nako, anong masasabi niyo dyan ka-coffee? Komento dyan sa comment section para mabasa ng iba nating ka-coffee. Nasa Facebook, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. Bukas, last day na po ng sesyon. Sana magkaroon ng sesyon na maganap, no? Miyerkules, kung wala, balik na naman. Hintay na naman tayo hanggang Lunes next week. Walang impeachment na magaganap kung hindi sisipot itong mga senador na ito. O siya, magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video bukas. Antabayanan po natin itong mga kaganapan dyan po sa Senado. Bye-bye.